mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalaga na utos sa kautusan?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong isip mo. Ito ang pinakamahalaga ng utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, tinanong si Jesus ng isang eskriba, "Guro, alin ang pinakamahalagang utos sa batas?" Sa dami ng mga kautusan noon, mahigit 600 batas. Nais nilang subukin ang kung saan lulugar si Jesus. Pero malinaw ang sagot ni Kristo. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dito ipinakita ni Jesus na ang pinakapuso ng lahat ng batas, tradisyon, relihiyon ay iisa, pag-ibig. Ang una sa lahat ay ang pag-ibig sa Diyos. Hindi lang basta pagmamahal sa damdamin, kundi pagmamahal na buo, puso, isip at kaluluwa. Kumusta ang ating relasyon sa Diyos? Kung titingnan natin ang oras at lakas na ibinibigay natin sa Kanya, makikita ba natin na siya nga ang una sa ating buhay? O mas inuuna natin ang trabaho, social media, o mga bagay na pansamantala lamang kaysa sa panalangin at pananampalataya? Kung aalisin ang Diyos sa ating buhay, may saysay pa kaya ang lahat ng ginagawa natin? Sabi ni Jesus, ang pangalawa ay katulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, hindi pwedeng ihiwalay ang dalawang ito. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero nilalapastangan mo ang iyong kapwa. Minsan madaling sabihin na, mahal ko ang Diyos, nagdarasal ako, nagsisimba ako. Pero kung ang puso ko naman ay puno ng galit, inggit at paghamak sa iba, hindi pa buo ang pag-ibig ko. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nasusukat kung paano tayo magmahal sa kapwa, lalo na sa mahihirap, sa sugatan, sa mahina, at maging sa kaaway. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Ang ibig sabihin, kailangan ding mahalin at pahalagan ang ating sarili. Hindi ito pagka makasarili, kundi pagkilala na tayo nilikha ng Diyos, may dignidad at halaga. Kung hindi ko kayang pahalagahan ang sarili kong buhay, paano ko tunay na mamahalin ng iba? Kung hindi ko kayang patawarin ang sarili, paano ko matututunang magpatawad ng aking kapwa? Mga kapatid, sa dulo ng lahat ng ating paghahanap, pera, tagumpay, karera, relasyon, ang tanong ay isa lang, minahal ko ba? Hindi lang nagtagumpay ba ako, kundi minahal ko ba ang Diyos, ang kapwa at ang sarili? Kung wala ang pag-ibig, walang saysay ang lahat ng ating ginagawa. Ang trabaho, ari-arian, ambisyon, lahat ito ay lilipas. Pero ang pag-ibig, iyon ang mananatili at haharapin natin sa harap ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin o salita, ito ay gawaing konkreto. Kapag naglaan tayo ng oras sa panalangin, iyon ay pag-ibig sa Diyos. Kapag tayo nagbigay ng oras at malasakit sa mahirap, iyon ay pag-ibig sa kapwa. Kapag inalagaan natin ang ating kalusugan at espiritu ayon sa pag-ibig sa sarili, minsan mahirap lalo na kapag kaaway ang kaharap, pero tandaan natin,
hindi natin gagawin ito mag-isa. Ang Diyos mismo ang magtuturo sa atin kung paano magmahal ng tunay. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ipinaalala ni Jesus na lahat ng kautusan ay nakasabit sa 2 utos ng pag-ibig. Kaya ang pinakamahalagang tanong sa dulo ng buhay ay ito: natuto ka bang magmahal? Magnilay nga po tayo. Kapag tinitingnan natin ang ating araw-araw na buhay, sino ang mas malinaw nating minamahal? Ang Diyos? Ang kapwa? O ang ating sarili? At paano natin mababalanse ang tatlong ito upang maging tunay na alagad ng pag-ibig ni Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming mahalin ka ng higit sa lahat at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. Punuin mo ang aming puso ng kababaang loob at malasakit upang sa bawat araw ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.